Hello, good evening po mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga manggagawa ng Diyos, mga lingkod ng Lord. Gandang gabi po sa inyong lahat. At sa gabing ito, muli tatalakay po tayo muli ng maikling mensahe dito sa Banal na Kasulatan. Dito tayo sa Romans chapter 10 po ngayon. Kukuha tayo ng message dito, ng mga Romans 10, napakalawak, yamang chapter po nito. Maraming message po rito, kaya dito po tayo ngayon. Romans 10. Okay. Purihin po ang Panginoon. Naalala ko nung Sunday, pinag-pray natin yung bagyo na signal number 5 daw. Tapos nirebuke sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, tingnan niyo po ang bagyo. Nilihis ng Lord ang bagyo. At maya-maya nag-declare na po ang pag-asa na wala nang, hindi na magla-landfall po dito. Lumihis. And alam niyo po, gawa ng Diyos yan. Hindi lang ilang beses nating pinag-pray yung mga super typhoon na ganyan. Dinirinig po ng Lord. May kasamang alam niya, i-command mo, sabi ng Lord. Sabihin mo sa bundok na ito, lumipat sa dagat, at ito'y susunod sa iyo. Kaya mga kapatid, ito po ay talagang biblical, at nasubukan na natin, talagang napaka-epektibo. Para lang tayong nagpe-pray sa mga may sakit, rebukin mo yung sakit, makikita mo yung milagro ng Lord. Pag-aralan natin itong yung faith, no po? Itong faith na ito para makapagpalipat ng bundok, napaka-powerful po nito. Tignan natin dito sa Roma itong sinabi ng Panginoong Jesucristo through St. Paul. Romans 10, tungkol po ito sa salvation ng tao. At si St. Paul, may sinabi siya tungkol sa Israel, mula dito sa verse 1 hanggang verse 10 ang ating babasahin po. Romans chapter 10, beginning verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Itong prayer lang ni San Pablo rito, sabi niya, ang panalangin ko, ang nasa ng aking puso, sabi niya, at ang panalangin ko sa Diyos para sa Israel ay ang sila'y maligtas, sabi ni St. Paul. Kasi alam ni Paul na tinakwil ng Israel si Jesus Christ. Alam niya yan, na ang Israel, mga unbelievers, ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Savior nila, bilang Messiah. Kaya si St. Paul, alam ni Paul na hindi po ligtas ang Israel. Kaya nga ang prayer niya rito napakalinaw. Ang aking nasa at panalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel, sabi niya. Ito po, maliwanag po ito na ang Israel nasa sumpa. Ang mga taong unbeliever, nasa sumpa yan. Wala pa sa kaligtasan yan. Kaya sila rin kailangan nilang tanggapin at paniwalaan si Jesus Christ, mga kapatid. For I bear them record, verse 2, I bear them record that they have a zeal of God. Meron silang maningas na pagnanasa na mapalugdan ng Diyos, mapaglingkuran ng Lord. But not according to knowledge. Pero maling paraan. Wala sa kaalaman, wala sa tamang kaalaman yung kanilang ginagamit na paraan. Kasi hanggang ngayon, nananangan sila sa Old Testament law. Yun ang kanilang pinanananganan tungkol sa kaligtasan nila. Sundin ang batas. Hindi nila alam na ang katapusan ng batas ay si Kristo. Nandito po, nakasulat dito, ang katapusan ng batas ay si Kristo. Ang batas hanggang dun kay Jesus Christ lang. Babasahin po natin mamaya. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan po, no?
Hindi sila sumunod do sa righteousness ng Diyos. Yung paraan ng Lord, hindi nila sinunod. Yung sarili nilang paraan, Old Testament, yun po ang kanilang sinunod. Kaya nga, hindi sila naging righteous. Hindi sila not justified. For Christ is the end of the law for righteousness. Ang linaw, sapagkat si Kristo ang end of the law, katapusan ng batas. Old Testament law. Si Kristo ang end of the law for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in your heart, who shall ascend into heaven, or who shall, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? The word is nigh. Sabi nito, malapit lang ang salita ng kaligtasan sa atin. The word is nigh. Malapit lang sa iyo ang salita ng Diyos. Even in your mouth. Nasa bibig mo lang. Sabi rito, no? And in thy heart. At nasa puso mo lang. Mga kapatid, ang salvation napakalapit lang sa iyo. Hindi malayo. Nasa bibig mo lang at nasa puso mo lang, sabi ng salita ng Diyos. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess, ito na po, dalawa ito, that if thou shalt confess the Lord Jesus, ito po, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Ang ganda po nito. Ang salita hindi malayo sa inyo. Ang kaligtasan hindi malayo sa iyong bibig. Nasa bibig mo lang ang kaligtasan at nasa iyong puso. Na kung iyong i-confess ng iyong bibig, ibig sabihin, sasalitain mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo, ipapahayag mo siya, o confess, and shalt believe in your heart, manampalataya ka, maniwala ka ng buong puso, na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, na siya'y napako sa krus dahil sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Anong sabi? Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas. Ang ganda po nito. For with the heart, man believeth unto righteousness. Ang tao raw, pag naniwala sa kanyang puso, o sumampalataya sa puso niya kay Kristo, siya raw ay nagiging righteous na sa harap ng Lord. Nadja-justify na po siya. Pinatatawad na ng Lord yung kasalanan niya. Yan po, no? Pagkatapos, with the heart, man believeth unto righteousness. And, dalawa po ito. Right, faith, you believe, no? And with the mouth confession, mahalaga ito, with the mouth confession is made unto salvation. Ang dino po. At sa pamamagitan naman ng pagbigkas sa bibig, pagpapahayag sa iyong bibig kay Kristo, sabi rito, ikaw ay maliligtas. Maliwanag po ito. Dalawa po yan, faith tsaka confession. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Israel hindi naligtas. Hindi sila ligtas. Bakit? Sapagat ang Israel, hindi nila kino-confess si Jesus Christ.
Hindi nila pinaniwalaan si Jesus Christ na siya ang Messiah, na siya ang Savior. At hindi nila pinapahayag sa kanilang bibig na siya ang Son of God, na siya ang Savior, na siya ang Redeemer. Hindi nila ito pinapahayag, hindi nila kino-confess sa kanilang bibig. Kaya nga wala pa silang kaligtasan. Alam ni Paul yan, kaya sabi niya, ang aking panalangin para sa Israel ay sila'y maligtas. Dahil maliwanag po, alam ni Paul na ang Israel nasa sumpa, nasa kasalanan. Kaya nga ang Israel, kahabagan natin. Yun lang po, kahabagan lang, hindi yung parang yung iba ginagawang kala mo nakakita ng Jesus Christ. Pag nakakita ng Israelita, yung kapatiran natin, o kamanggagawa nating mga pastor, pag nakakita ng isang Hudyo, katulad nung dumating yung ambassador po ng Israel sa Pilipinas, naku, halos yakapin nila, halos sambahin na. Mga kapatid, dapat kahabagan natin eh. Dahil yung taong yun, hindi paligtas. Sila po'y nasa sumpa. Mga unbelievers sila. Sabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 11 verse 40, kung wala tayo, hindi sila maliligtas. Sabi rito, nakadepende sa Gentile Church ang salvation ng mga Hudyo. Pakibasa nga po natin para makita natin itong katotohanan ito. Meron tayong gagampan ng papel. God having provided some better thing for us. Sabi dito sa Hebrew 11:40. Gawin yung memory verse po ito. Mga pastors, mga manggagawa ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Lord, God having provided some better thing for us. Sino itong us? Tayo. Gentile Church. The bride of Christ. Mas may hinanda raw ang Lord sa atin na better thing. Mas magandang bagay para sa atin kaysa Israel. Tandaan niyo po, kaysa Israel. For they, sabi rito, tuloy ko po, for they, referring to Israel, itong day, no? For they, Israel, without us, should not be made perfect. Ang lino po, sapagkat kung wala tayo, hindi sila mapeperpekto, sabi ng Bible. Hindi nila makikilala ang mystery ni Jesus Christ. Hindi sila makakakilalang lubos kay Kristo. Kaya paano sila maliligtas? Paano sila mananampalataya kung hindi nila kilala si Kristo? Kaya nga, ang mensaheng ito, ang ating pangangaral sa gospel, makakarating po ng Israel yan sa pamamagitan ng satellite TV, internet, mga krusada, makakarating sa kanila yung gospel tungkol kay Jesus Christ, mga kapatid. Kaya balik tayo sa Roma. Kaya sabi rito, kung i-confess mo ng iyong bibig si Kristo at i-confess yung bibig, ikaw ay maliligtas. Maliwanag po ito, mahalaga po itong confession na ito. Kasi ang confession na alam nating lahat, yung mga nag-aaral sa Bible School, alam nyo ito. Nang salitang confession ay nagmula it came from the Greek word, homologeo. Which means, ano ang ibig sabihin ng homologeo? To speak the same thing as what God said or spoken. Sasalitain daw natin yung parehong salita. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun din ang sasalitay ng ating bibig. Kino-confess mo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, doon na justify ang isang tao. Doon naliligtas. Hindi sa gawa. Kahit lahat ng mabubuting gawa, ginawa nyo, lahat ng kabutihan, lahat ng katwiran, ginawa mo, hindi ka maliligtas noon. Hanggat hindi ka tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, at hanggat hindi mo siya kinonfess sa iyong bibig. Kaya nga pag tayo nagkukrusada, o may mga Bible study na may mga baguhang bisita,
pinatatanggap natin kay Jesus Christ. Pinasusunod natin sa prayer. Sumunod po kayo ng time team sa panalangin ito. Ang Diyos kumakatok sa inyong mga puso. Kailangan natin ng mouth confession. Ipahayag ng iyong labi ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga pinapasunod natin sila, Panginoon, tinatanggap kita. Nananampalataya po ako na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Namatay at nabuhay na maguli. Binuhay kang maguli ng Ama mula sa mga patay. After 3 days, iba yun ang ating prayer, susunod sila. At ngayon po, tinatanggap kita, aking Panginoon at tagapagligtas. Mouth confession yun. Kino-confess mo si Jesus Christ na napako sa krus para sa kasalanan natin. Tayo tinubos. Kaya dun tayo naliligtas sa mouth confession. Importante po yun. Kaya nga, katulad din ng pagpapalayas ng demonyo, no? Panalangin sa mga may sakit, pag-rebuke sa mga kalamidad, o alam nyo na, yung pagpapalipat ng bundok, yung sinasabi nga ng Bible, no? Mga kapatid, kailangan din natin yung confession. Kailangan nating ipanalangin, Lord, itong bagyong ito, nasalitain natin yung salita na sinabi ng Lord, kasi nasa Bible naman eh. Sabi ng Isaiah, concerning the works of my hands, command you me. Sabi niya, command you me. Concerning the works of my hands, command you me. Ang bagyo ba gawa ng kamay ng Diyos? Ang kamay ng Diyos, ibig sabihin ng kamay ng Diyos, the hand of God means power. Hindi naman literal hand of God. Dahil ang Diyos, Espiritu eh. Ibig sabihin, yung power ng Lord, nasa aklat po ng Exodus yun, chapter 14. Nang si Moses, kinlaim niya, nang matapos hatiin ni Moses sa pamamagitan ng kanyang tungkod, kinumad niya ang dagat na mahati, hinati ng Diyos. Dahil sinalita ni Moses yung sinabi ng Diyos sa kanya, Moses, bakit ka umiiyak na parang bata? Hindi mo alam ang iyong gagawin. Nakalimutan mo ba yung aking habilin sa iyo? Na ako'y sa iyong bibig? Ako'y sa iyong dila? Ano man ang salitain mo, ito'y mangyayari. Nalimutan ni Moses yun. Kaya ngayon, Moses, ituro mo ang tungkod mo sa dagat at hatiin mo ang dagat. Sabi ng Diyos kay Moses, hatiin mo ang dagat. Yun ang kinonfess ni Moses. Yung sinabi ng Diyos, inulit niya. To speak the same thing. Sinabi niya yon dahil sinabi ng Lord at pinanampalataya na niyang buong puso. Kailangan walang alinlangan. Anong nangyari? Nung sinabi niyang dagat mahati ka, nahati ang dagat. Kumilos ang kapangyarihan ng Holy Spirit ng Panginoon at hinati ang dagat na pula. Talagang naging dingding sa pagitan nila. Sa dalawang sides, no? Kaya lumitaw ang milagro. Ganon din po ngayon sa atin. Ang milagro, mga kapatid, hindi pa po lumilipas. Hanggang ngayon, available pa rin ang miracle. Hindi kumukupas yan tulad ng sinabi ni Jesus. Di po ba? Di ba? Nasa Bible, Jesus Christ is the same. Yesterday, Old Testament. Today, and tomorrow, forever. Napakalinaw po ng Hebrew. Kaya hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon hanggang ngayon. Kaya lang, hindi na tungkod ang literal na tungkod ang binigay ng Lord sa atin, kundi authority. Sabi niya, iniiwan ko sa inyo. Di ba? Receive ye the Holy Ghost. Iniiwan niya sa atin ang Holy Ghost. Kasi nga umakyat na siya sa langit, pinadala niya Holy Ghost. Ang Holy Ghost yun ang authority natin. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Lord, when the Holy Spirit is come upon you, you shall receive power. Acts chapter 1 verse 8. Pag tinanggap niyo ang Holy Spirit ni Jesus, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Magkakaroon ng power yung bibig mo, yung dila mo, magkakaroon ng kapangyarihan. Grabe mga kapatid. Tignan natin yung pangako ng Lord. Para makita natin itong mouth confession na ito. Mahalaga ang mouth confession. Kailangan sa pagsasalita natin, mag-ingat po tayo dahil ang salita nyo may kapangyarihan.
Kapag meron kang faith kay Jesus Christ, yung pananalita nyo po, kailangan iingatan natin. Delikado po yan. Okay, thank you po. Sabi rito sa Isaiah chapter 59, uulitin ko, nabasa ko na ito, pero ulitin ko po itong iniwan ng Lord sa atin para mabuhay yung kapangyarihan po, mag-manifest sa bawat Kristiyano. Kasi hindi sinabi ng Lord yung mga pastor lang, yung mga evangelist lang, apostol lang ang pwedeng magpalipat ng bundok. Sabi ng Lord, lahat ng mananampalataya. Ito ang tanda na kanilang tataglayin. Ito'y susunod sa kanila. Marcos 16. And this sign shall follow them that believe. In my name. Sabi niya, anong pangalan? In Jesus' name. That's a very powerful name. In the mighty name of Jesus, sabi niya, you can cast out demons. Makakapagpalayas kayo ng mga demonyo. Pag wala kang alinlangan, ang mga demonyo susunod sa iyo. Pero kung alinlangan ka, hindi ka naniniwala, walang power. Alam ng demonyo kung sino po yung merong pananampalataya na tunay. Mga kapatid, kaya kailangan dito, marinig natin, mabasa natin, para makita natin, ito pala yung Word of God. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, paniwalaan po natin dahil nangyayari yan hanggang ngayon. Jesus Christ is the same, mga kapatid. Hindi siya nagbabago. At si Jesus Christ, alam natin kung sino, the Word. Jesus Christ is the Word of God. Kaya itong mga nakasulat dito, mga kapatid, hindi basta salita lang ito. Ito po'y Holy Spirit. John 6:63. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, hindi lang basta salita ito ng tao. Ito'y pawang Holy Spirit, sabi ni Jesus. Espiritu at buhay. Kung Espiritu ito, Holy Spirit yan, mga kapatid. At may kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Aklat ng Awit 107, anong sabi niya? Isinugo ko ang aking salita. Sabi niya, pinadala ko ang aking mga salita o ang aking salita at pinagaling sila ng aking salita. Tingnan niyo po, nagkakatugma. Ang salita ng Lord ay very powerful. Napaka-makapangyarihan po. Kapag sinabi ng salita ng Lord, paniwalaan natin at i-confess natin, i-declare natin yung ating pananampalataya sa salita at dun magaganap ang milagro. Kahit subukin mo sa mga may sakit, merong dinapuan ng sakit, lagnat, dengue, o naman, gagaling po ang may sakit. Magdadahilan lang. Nangyari po sa, anong pangalan nitong Angeles Medical Center. Yung isang kapatid sa Pora, ito po ay aking kamag-anak mismo, talagang first cousin talaga. Yung anak niya, baby pa po yung anak niya, dinala po dahil nagka-dengue, at yung dengue malala na, hindi nila nalaman kagad. Malala na po yung dengue. Nang itakbo sa ospital, dahil ilang araw na, lumala na yung dengue, nagkadugo na yung tiyan. Dumugo na po yung bituka. Pagdating sa hospital ng Angeles Medical Center, Angeles City, alam niyo mga kapatid, tinapat na sila ng doktor. Talagang wala na. Kasi yung bata, wala pang 1 taon, yung sanggol. Brother Van, wala pang 1 taon yung sanggol. Baby pa halos siguro, nasa more or less mga 7 buwan siguro, 7 buwan hanggang 8 buwan. Ganyan lang po ang edad ng sanggol. So, tinapata sila ng mga doktor. Maraming nagbabantay na doktor. Sabi nila, hanggang ngayong gabi na lang ang aming taning sa bata. Sa gabing ito, pwede na siyang mawala sa inyo. Kasi, wala na. Lahat ng kakayanan namin, ginawa na namin. Pero dumugo na, sabi niya. Malala na. Yung bituka, dumugo na yung lahat ng ano niya. Kaya, ganun palang dengue, napakadelikado. Alam niyo mga kapatid, kasi unbeliever pa nun yung aking bayaw. Alam niyo mga kapatid, pinatawag kami, pero yung pinsan ko, believer siya.
Talagang she's a very fine Christian, no? Matapat siya sa Lord. Alam niyo mga kapatid, calling ng Lord sa tatay niya na hindi pa masyadong believer. Ayun, kinausap niya ako, sinalubong niya ako sa hospital. Sabi niya, Kuya, kapag ito, nakita kong pinagaling ng Lord ang aking anak, sabi niya, mananampalataya ako, susunod ako, sabi niya. Ibig sabihin, hindi na siya kokontra. Kasi nung araw, hindi siya pabor sa faith na ito. No? Alam niyo mga kapatid, tinignan ko yung sanggol. Siyempre, yung sanggol, walang malay po talagang. Alam niyo, naka-dextrose, tapos kawawa, payat na payat. Alam niyo mga kapatid, pinag-pray ko sa Lord. Nirebuke ko yung demonyong dengue na lumaya sa sanggol. By the power of the name of Jesus, mga kapatid, and His holy blood. Alam niyo mga kapatid, nirebuke namin. Sabi ng doktor, hanggang gabi na lang, mamamatay na yung sanggol sa gabing yon. Yung sanggol, mga kapatid, inabutan pa po ng umaga. Buhay na buhay, lumakas, dumede, lahat talagang yung sanggol na buhay. Ngayon, Brother Val, ayun na, dalaga na yung sanggol. Brother Val, nasa Porac ngayon, purihin ng Panginoon, natapos na sa pag-aaral, degree holder na, napakabuti ng Lord, nagtagumpay. At yung ama, sumampalataya na sa Lord. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Sa himalang nakita nila, niligtas ng Diyos yung sanggol sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon kikilos po ang kapangyarihan ng Lord at panalangin at mouth confession. Kailangan po i-declare mo yung healing sa bata. Dahil ang kagalingan, ginawa na po ng Lord yan 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Bible, by His stripes, you are healed. We are healed. Lahat daw tayo, pinagaling na ng Lord. 2,000 years ago, mga kapatid. Nang tanggapin ni Jesus yung mga hampas ng panghampas, pinalo siya ng 39 stripes, di ba? Nagkadugo-dugo yung katawan niya, yung balat niya, dumudugo. Nilagyan siya, sinaksakan siya ng koronang tinik sa ulo. Alam niyo ba yung Jerusalem vine? Jerusalem vine. Tumutubo sa tabing dagat ng Jerusalem. Parang bougainvillea, ang hahaba po ng tinik. Parang vine din siya. Parang bougainvillea. Ginawa nilang korona. At isinaksak sa ulo ng Panginoong Jesucristo. Gumamit sila ng kahoy at sinaksak sa ulo ni Jesus Christ. Yung mga tinik na malalaki, tumusok sa ulo ni Jesus, kaya dumudugo ang kanyang ulo, puno ng dugo ang kanyang mukha, nagkasugat-sugat yung kanyang katawan. Yung kanyang palad may pako, yung kanyang paa may butas sa pako. Anong sabi ng Bible? Bakit ginawa ni Jesus yan? Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling niya na. Praise the Lord. Yun po ang katotohanan. I-claim natin yan na walang alinlangan. I-claim po natin yan. Kaya sa mga kapatid, laging sinasabi ko, pag nagkasakit ka, kinumusta ka ng kamag-anak mo, o kumusta na yung kalagayan mo, ay, purihin ng Panginoon. Pinsan, pinagaling na ako ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Pinagaling na ako ng Panginoon. By His stripes, I'm healed. Amen. Napakalinaw po ng Bible. Kung ano yung kino-confess mo sa iyong bibig, yun ang gagawin ng Lord sa iyo. Kung ano yung sinasabi ng iyong bibig, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya nga pag tinanong ka, kumusta na yung pakiramdam mo? Naku, mabigat pa yung katawan ko, ganito, may lagnat pa, may masakit pa, may... Pag sinasabi mo yung mga yon, mga kapatid, hindi faith yun. Hindi faith yun. Huwag kang magko-confess ng negative confession. Yun po ang sikreto. Iwasan po natin yon. Ang lagi mong ilabas sa iyong bibig, yung tinatawag na positive confession. Puro positibo yung sasablitain mo. Pananampalataya. Kasi alam naman natin ang definition ng faith. Hindi mo pa nakikita,
pero pinaniniwalaan mo na nandyan na. Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Kaya ganun pala ang pananampalataya. Hindi mo pa, kumbaga, nararamdaman mo pang nanghihina yung katawan mo, parang mainit ka pa sa lagnat, pero naniniwala ka pa dahil pinag-pray ka na, nanalangin ka na, humingi ka na ng healing sa Diyos, kiniklaim mo na, pinagaling ka na ni Jesus. Huwag mong titingnan yung symptoms. Huwag mong titingnan yung signs na ikaw ay may sakit. Huwag mong titingnan yon, mga kapatid, sapagkat yun ang dadaya sa iyo. Magkakaroon ka ng mind battle. Ang isip mo, sasabihin, may sakit ka pa, masakit pa yung ulo mo, masakit pa yung pakiramdam mo, may lagnat ka pa. Yun ang sasabihin ng isip. Pero yung faith natin, sasabihin ng faith natin, magaling ka na. 2,000 years ago, pinagaling ka na ni Jesus Christ. I-confess mo lang yon at i-claim mo yung healing, mga kapatid, makikita mo, biglang mawawala ang sakit mo. Ganun lang po. Kasi ang Kristiyano, minsan nagkakaroon din po ng karamdaman, nilalagnat din, pero gamitin natin yung faith, mga kapatid. Yun na napaka-epektibo ng pananampalataya. Kaya nung pinag-pray ko yung may dengue sa hospital, kinabukasan, wala na pong dengue. Wala na, magaling na. Inuwi na nila yung bata at lumaki. At ngayon, gumraduate na po sa college. Tignan niyo po ang kabutihan ng Lord. At hindi lang yun, binless sila ng Lord. Katakot-takot na blessing. Yung pagpapala nila noon na tinanggap, lalo pang dinagdagan ng Lord sa kanila dahil naglingkod sila sa Panginoon. Binigyan sila ng mga dump trucks. Alam mo yung dump trucks na pang gravel and sand? Malalaking truck. Ganun po kabuti ang Lord. Kaya, alam mo yung mga dump trucks, milyon ang halaga niyan, no? Kaya nga mga kapatid, ganun kabuti ang Lord. May blessing talaga kapag tinanggap nila si Jesus Christ, hindi lang yung sakit ang aalisin niya. Anong sabi ng Bible? Binatan niya ang ating mga kahirapan, sabi ng Isaiah 53. Binatan ni Jesus ang ating mga kahirapan. Nang pasanin niya ang cross, yun ang simbolo ng ating mga karukaan, kahirapan, mga problema. Binatan niya sa kanyang balikat. And by His stripes, we are healed. At dahil sa kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling niya na. Dahil sa kanyang mga latay at sugat, tayo'y pinagaling niya na. Kaya pag yun po ang kinonfess natin, naku mga kapatid, napaka-powerful. Ang kagalingan ibibigay ng Lord. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ay, mabuti na, salamat sa Panginoon, ako'y napakabuti ng Lord. Sabihin mo yan, napakabuti ng Panginoon, kapatid. Huwag niyo nga alisin yun. Pinagaling niya na ako. Pinagaling niya na ako. Wala na akong sakit. Pinagaling na ako ng Panginoong Jesucristo. Ipalabas mo sa bibig mo yan. Lahat ng magtatanong, ganun ang sabihin mo. Makikita mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo na confession, yun ang gagawin ng Lord sa iyo. Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. By His stripes, we are healed. Yun ang positive confession. We must speak the same thing as what God has spoken. Napakalinaw po ng Isaiah. Salitain mo yun. Yun ang mangyayari sa iyo, yun ang darating sa iyo. Halimbawa, sa kabuhayan, kumusta ang buhay niyo, kapatid? I praise the Lord, Brad. Patuloy po kaming pinagpapala ng Lord. Napakabuti niya. Sinusuplayan niya lahat ng kailangan namin. Patuloy niya kaming binibless. Pinasasagana. Praise the Lord. Yun ang lumalabas sa big mo, yung kabutihan ng Diyos, at binibless ka, yun ang gagawin ng Lord sa iyo. Yun ang eksaktong mangyayari. Bakit? Sapagkat yun ay sinabi ng salita ng Diyos. Nasa Bible din po yun. Nalalaman natin, sabi ng Korinto, nalalaman natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y napakayaman, mayaman. Gaano kayaman si Jesus Christ? Sabi ng Lord, silver and gold are mine. All silver and gold are mine. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang mundong ito'y pag-aari daw ng Lord. Lahat ng naririto. Ganun kayaman ang ating Diyos. Diba? Ano sabi ng Biblia?
nalalaman niyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y mayaman, napakayaman. Gayon pa may, nang magkatawang tao, nagpakadukha siya. Pinanganak siya sa sabsaban o sa kulungan ng mga hayop. Hindi siya pinanganak sa mga palasyo, kahit pwede siyang ipanganak sa palasyo o sa mga 5-star hotel, 7-star hotel. Hindi niya ginawa yon. Pinili niya yung maralita, yung dukhang lugar, sabsaban, kulungan ng mababahong hayop, ng mga baka. At sabi ng Biblia, siya'y nagpakadukha. Nang siya'y maging tao, siya'y nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, kahirapan, tayo naman ay kanyang payamanin. Praise the Lord. Grabe ang sinasabi ng salita ng Lord. Dahil pala sa ginawa ni Jesus Christ, pinanganak siyang mahirap. Ang naging amay niya na si San Jose ay isang karpentero lang po. Kaya alam niyo ang karpentero, minsan ang karpentero, isang kahig, isang tukayan. Nagtrabaho ngayon, pag-uwi, pambabayad lang ng utang. Ganun ang karpentero. Ganun si San Jose. Pag walang ginagawang bahay, walang pagkain. Pero mga kapatid, nagpakaduka si Kristo ng magkatawang tao upang sa pamamagitan daw ng kanyang karukhaan, tayo naman ay kanyang payamanin. Totoo po yan, mga kapatid. Word of God yan. Kaya i-confess natin yon. We must confess the same thing. Speak the same thing. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun din ang salitay ng ating bibig. Makikita niyo po, positive yan. Mangyayari yung sinasabi mo, darating sa iyo ang blessing, patuloy kanyang kahahabagan, patuloy kanyang pagpapalain. At yung kagalingan, sasayo ang kagalingan. Hindi magtatagal ang sakit. Yung katawan, hindi magtatagal po. Yun ang sinasabi ng salita ng Lord. Yun ang mystery ng pananampalataya. Napaka-powerful, mga kapatid. Kaya tingnan nyo sa krusada. Sa crusade, pag nag-crusade tayo, iba sa crusade, may mga patotoo, may choir, may awitan, may praise and worship. Pagdating ng Word of God, ano ang message? Di ba faith? Ang message, sigurado, faith. Kailangan magkaroon ng faith ang mga taong nakikinig. Dahil kung wala silang faith kay Jesus Christ, hindi sila gagaling. Kailangan magtutugma yan. Yung faith nila at yung faith ng nangangaral, magtutugma yan. At magkakaisa sila. Meron silang in agreement sila sa kanilang pananampalataya. At pag nangyari yon, positive, no? Nangyari yan, doon, pag rebuke mo sa sakit, doon talaga lalayas ang demonyo. Makikita niyo po positive. Kaya kailangan yung may sakit, talagang magsisisi. Tuturuan natin siyang humingi ng tawad sa Lord, tumanggap sa Lord, manampalataya, pagkatapos saka natin rebukein yung sakit. Bawa ang sakit niya, pagkalumpo, o demonyong pagkalumpo, nasa wheelchair. Sa pangalan ni Jesus, demonyong pagkalumpo, inuutusan kita ngayon din na lumayas sa babaeng ito, sa lalaking ito, ngayon din, at huwag ka nang babalik sa kanya kailanman. In Jesus' mighty name. Pag yan, dineclare mo yan at pinalayas mo yung demonyo na may power. Pag nirebuke mo, pakita mong galit ka sa demonyo. Ipakita mong may authority ka na palayasin siya. Dahil naiintindihan mo ang authority mo na galing sa Lord. Kasi alam ng demonyo, malakas ang discernment ng demonyo. Malakas ang kanyang may wisdom din yan. Alam niya ang tunay na may pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam niya yung nagpapanggap lang na nananampalataya. Kaya mga kapatid, pag nakita ng demonyo yung faith na yan, at pinalayas mo siya, nakukusang susunod po yan. Aalis talaga yan. Hindi maaaring hindi lumayas sa sakit. Maya-maya makikita mo, yung lumpo, palalakarin ng Lord yung lumpo. Bababa sa wheelchair, lalakad yan. Makikita niyo po. Grabe, mga kapatid. Kaya makikita mo yung mga na-stroke. May pinag-pray ako dito sa Magalang noon, kasama ang church. Alam niyo, na-paralyzed din. Lumalakad siya pero hindi matuwid yung lakad. Kasi na-stroke, yung kalahati ng katawan niya namatay, na paralyzed. Kaya nireview ko yung
spirito ng paralytic spirit, yung pagka-paralyzed spirit na po. Alam nyo, yung pagkatapos kong rebuke niya at pinalaya sa pangalan ni Jesus, alam nyo mga kapatid, sabi ko, iunat mo ang kamay mo sa pangalan ni Jesus. Maiunat mo na yan. Takot siya. Takot siyang iunat kasi bumaluktot yung kamay Masakit daw, masakit. Sabi ko, wag mo sabihing masakit. Pinagaling ka na ng Panginoong Jesus. Magaling ka na, kapatid. Alam niyo, nag-pray kang pinatanggap ko sa Lord, piningi ko ng tawad, at naintindihan niya. Pagkatapos ng prayer, alam niyo ginawa ko sa kamay niya? Kinuha ko yung kamay niya, sabi ko, in Jesus' name. Hinila ko po, in Jesus' mighty name. Tinaas ko. Napasigaw, Brother Van? Napasigaw siya. Akala niya masakit Nagtaka siya nung itaas ko, yung nakabaluktot niyang kamay, dumiretso. Naitaas siya hanggang taas. May sabi, ikaway mo, sa pangalan niya, ikaway mo. Wala na pong sakit. Sabi niya, wala na. Grabe, Brad. Ganon din ang lumpo. Ang lumpo, tsaka yung mga paralyzed, pareho lang yan. Kaya kailangan walang alinlangan. Pagharap mo sa demonyo, meron kang faith sa dugo ni Kristo. Meron kang faith sa mga latay at sugat ni Kristo. Doon makikita ang milagro. Mga kapatid, matatawa ka sa sisigaw kala niya masakit Pero nung biglang paghila ko, ang gaan, tumaas. Hindi niya, kasi mahina ang faith, kulang pa. Pero nakita ko, pinagaling na ng Lord. May takot lang. Kaya mga kapatid, tignan niyo po ang ginawa ng Lord. Talagang, yung mga tao, palakpakan yung mga tao, nagpupuri, namamangha sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sa kapangyarihan ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa isang pinagaling niyang bulag, humayo kang payapa, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mahalaga ang faith, mga kapatid. At yung faith na yan, pag nasa atin na, naniniwala ka na, i-confess mo sa iyong bibig. Confess mo yan, mga kapatid. Yun ang gagawin niya araw-araw sa buhay niyo. Kaya niyong baguhin ang buhay niyo. Kaya niyong iangat ang buhay niyo, pamumuhay niyo sa pamamagitan ng mouth confession. Lagi mong i-declare yan. Alam niyo ba si King David? Si-share ko sa inyo isang napakagandang halimbawa. Excuse me po. Si King David, kung babasahin mo po ang kasaysayan niya sa Old Testament, pag nagpipray si David, nagpipray siya ng madaling araw. 12:00 ng ating gabi, 1:00, 2:00. Tulog na yung kanyang buong pamilya. Pag nagpray siya, nakaluhod, nakataas yung dalawang kamay ni David at nagpipray. Ayon sa Biblia, ipagpipray niya lahat ng gusto niyang ipagpray. Ang kaharian, mamamayan, lahat ng gusto niyang ipanalangin. Pagkatapos sa bandang huli, yung kanyang pamilya. Pinagpipray niya yung pamilya niya. At pagkatapos, binibless niya. Pagkatapos niya ipagpray, binibless niya yung pamilya niya, mga anak niya. Alam niyo, alam ni David yung mouth confession. Kasi kailangan palabasin mo sa bibig yung blessing Hindi ba yun ang binigay na kautusan ng Lord sa mga saserdote, sa mga Levita, noong unang panahon sa templo? Sabi niya, kapag binless nyo ang Israel, ganito ang sasalitain nyo. Kaya nga, tinuro niya yung mga salitang, God bless you, may the good Lord bless you, may God bless you. Itinuro ng Panginoon niya sa mga saserdote, kailangan matuto kayong mag-bless, sabi niya. Kaya nga po, kasi yung lalabas sa bibig mo na may pananampalataya sa power ng Diyos, yun po ang gagawin ng Diyos. Yung salitang yon na galing sa iyong bibig, na may Holy Spirit, na sinalita mo, yun ang mangyayari sa taong pinagsalitaan mo. Gagawin ng Lord yun, kukonfirmahan niya. Sa Bible naman, sa Isaiah 45, 44, 45. The Lord confirmeth the words of His messengers. Kinokonfirmahan ng Diyos ang salita ng kanyang mga sugo, mga messengers, mga mangangaral. Malinaw po yun. Kaya, si David, pagkatapos siyang mag-pray, binibless niya yung kanyang mga anak. Mga anak niya, yung pamilya niya. God bless you, my family. God bless you richly. God bless you,
financially. God bless you physically. God bless you materially. God bless you intellectually. Binibless niya po. Pwede mong de-declare yun, God bless you. Napakahalaga, napaka-powerful niyan. Lalo na pag ginamit mo yung salitang Jesus, in the mighty name of Jesus, God bless you, anak, God bless you. Ginawa, nung nag-aaral yung mga bata, lagi kong sinasabi yan lagi kong, pag sinabi nila, pa, alis na kami, pasok na kami sa school. Elementary pa lang, preparatory pa lang, kindergarten pa lang, tinuturoan ko na silang mag-pray at binibless ko sila. God bless you, anak. God bless you. Pagpalain ng Diyos ang pag-aaral mo. God bless you, God bless you. Pinagpala nga. Araw-araw sinasabi nyo, God bless. God bless you, anak. Pagpalain ng Diyos ang pag-aaral nyo. Yun, nakatapos po. Kahit hindi mo kaya, kasi nung nagsimula kami sa ministry, katakot-takot na kahirapan talaga. Pero ang Lord, pinatapos niya silang lahat. Talagang awa ng Lord, napakabuti ng Lord. Basta i-confess nyo yung positive confession. Salitain nyo po yung blessing. Huwag yung mga sumpa. Huwag kayong magsasalita ng masama sa kapwa. Mangyayari yan, mga kapatid. Huwag nyo sasabihin na, halimbawa, may isang kapatid sa Nueva Ecija. Dahil nagpipray sila sa mga may sakit, nagpapalay sila ng mga demonyo, pinaratangan silang mangkukulam. Sabi ng kapitbahay nila, kaya nagpapalayas ng demonyo yan, mga mangkukulam yan. Sabi ng mga kapitbahay niya. Yung sister, ang pangalan Sister Yodi, na napikon siya, diniretso niya, sabi niya, sa ginagawa niyong ito sa amin, sabi niya, parurusahan kayo ng Panginoon. Kinakalaban niyo ang gawain ng Diyos. Sinalita niya yun sa mga kapitbahay niya na nagalit siya. May Holy Spirit. Alam niyo nangyari? Yung umuusig sa kanya, nagkaroon ng cancer. Grabe, malusog, healthy ang katawan, mga magsasaka. Namoy magsasaka. Nueva Ecija, mahilig sa gulay. Imposibleng magkaroon ng cancer ang punong-puno ng antioxidant. Gulay, no? Prutas. Magbubukid Alam niyo mga kapatid, nagkaroon ng cancer. Gumastos sila ng umigit ko lang 50,000, 1980s pa yun 50,000, gumastos sila sa hospital pagkatapos namatay. Ganun po. Yung kanyang sinalita na sumpa, nangyari doon sa mga taong yun, mga kapatid. Nangyari po yun. Kaya ganun ang sinabi ni Jesus, eksakto. Nang si Jesus, isumpa niya ang puno ng igos, naalala niyo yung Panginoon nung nagutom siya, tanghaling tapat, hindi pa sila nananghalian, napadaan sila sa isang puno ng igos. Napakasarap ng igos, no? Napakatamis, napakasarap. Naghanap ang Lord ng bunga para makakain siya. Gutom siya. Bilang tao, nagutom siya. Nang wala siyang makitang bunga, anong sabi niya sa igos? Ito ginawa ng Lord ito para meron siyang may aral sa mga apostol. Sabi niya, igos, mula ngayon, puno ng igos, hindi ka na pakikinabangan ni numan at kailanman. Sinumpa niya yung igos. Hindi ka na pakikinabangan ni numan. Kasi walang bunga. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos umalis na sila. Pag alis nila, bandang hapon, bumalik sila uli. Pagdaan nila, tiningnan ni Peter yung puno ng igos na sinumpa ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, tingnan mo yung igos na kinurse mo, sinumpa mo. Namatay, nalanta, natuyo. Sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka, sabi ng Lord. Kayo man, magagawa nyo rin yan. Ibig sabihin ng Lord, sa isang Kristiyano na may pananampalataya, sabi ng Lord, normal yan sa may pananampalataya. Kung alam nyo lang, kung marirealize nyo lang ang kapangyarihan na nasa inyo, ang Spiritong nasa inyo, sasabihin nyo, normal lang yan, ang milagro. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung kayo'y may pananampalataya, nakasinlaki ng butil ng mustasa, kahit pala maliit na faith lang, no? At wala kang alinlangan, sabi niya, no? At sabihin mo sa bundok na ito, sabihin mo, i-command mo, sabihin mo sa iyong bibig,
I-confess mo. Sabi niya, sabihin mo sa bundok na ito na mabunot at lumipat sa dagat, ito'y mangyayari. Ito'y susunod, sabi ni Jesus. Grabe po, ang ganda nitong sinabi ng ating Panginoon. Tinuturoan niya tayo rito. Sabihin mo, babunot ka at lumipat sa dagat, ito'y mangyayari. Na mga itong mga apostol. Kaya nga nung matuto yung mga apostol, ginawa rin nila yan. At nakita rin nila ang power, no? Nakita nila yung manifestation ng Holy Spirit, yung kapangyarihan. Kaya yun, ganun din sa panahon natin. Kaya yung sinabi ng Lord malinaw, sabihin mo sa bundok na ito. Kaya kailangan yung mouth confession. Kailangan salitain ng yung bibig. Kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso mo, sa salita ng Lord, salitain mo. Kung demon possession, halimbawa, nasa niba ng 7 demonyo, nagwawala, nananakit, nasa Bible yon. You can cast out demons, sabi ng Lord. Kaya mo siyang rebukin sa pangalan ng Panginoong Hesus at palayasin. Harapin mo siya na walang takot, harapin mo siya na walang alinlangan, at salitain mo yung salita ng kapangyarihan, lalayas ang susunod ang demonyo. Isang rebuke lang po, lalayas ang demonyo. Kasi kilala ng demonyo yung may pananampalataya. Kaya yun po ang salita ng Diyos yan. Kaya hindi matatayuan ng mga demonyo yan. Kaya kahit nasa bahay ka lang, mag-rebuke ka, i-cast out mo yung demons kahit malayong lugar. I-cast out mo, i-bind mo sila in the mighty name of Jesus. Devil, I bind your power. Sickness of, halimbawa, ang sickness ay cancer. Demons of cancer na nakay ganito. In the mighty name of Jesus Christ, I bind your power right now. Gapusin mo muna. At pagkatapos sabihin mo, in the mighty name of Jesus Christ, inuutosan kita na lumayas ngayon din sa babaeng yan, demonyong cancer. Ginawa ko yan sa isang Amerikana, kapatid ni Tom Libica, nasa Ohio, ang kanyang kapatid, umihingi ng prayer, na-diagnose po siya ng cancer. Malala na yung cancer niya. Kaya umingi siya ng prayer sa church. Kaya pumunta kami sa bahay nila sa Ensonville Subdivision, Angeles City, at nag-pray kami ron. Pinag-pray namin yung babae. At kinast out ko yung demon. Demon of cancer. Nirebuke ko mula Angeles City, Pampanga, Ohio, sa America, United States. Mga kapatid, sumunod yung demonyo. Binahin ko siya, ginapos ko, tapos nirebuke ko, pinalayas ko sa kapatid ni Tom, sa babae. Mga kapatid, mga ilang linggo tumawag siya. Pinatawag ako sa Angeles at binalita yung good news. Pastor, yung pinag-pray natin na may cancer, naghimala ang Lord. Wala na siyang cancer. Magaling na po ang kapatid. Isipin mo, cancer? Grabe po. Sabi ko, tingnan mo. Dahil walang pag-aalinlangan. Kasi Christian din eh. Nasa Amerika. Nagkaroon kami ng pagkakaisa, agreement sa faith. Kaya yun, nakita ko yung milagro ng Lord. I-confess nyo sa inyong bibig. Mahalaga po ito, mga kapatid. We must speak the same thing, sabi ng Bible. Kailangan laging positive confession. Yun ang sikreto. At makikita nyo po, tapos i-practice nyo yan. Gamitin nyo. Pag may sakit, i-lay-hands nyo. Lahat ng naririnig dati sa Word of God, subukan nyo. Makikita mo, mabibigla ka. Pag nakita mo ang milagro ng Lord, gagawin mo uli. Hanggang sa mabibigla ka. Baka isang araw makita mo, nagkukrusada ka na. May mga banner ka nang nakasabit yan. Nakataas. Alam mo yung mga banner namin, makikita mo yung mga lalaking sign, yung aming mga streamers, giant streamers. Nakasulat doon, the blind receive their sight. The lame walk. The deaf hear. Thousands were healed miraculously, instantly. Mga kapatid, hindi mo isasabit doon yung the blind receive their sight. Kaya nga pag may crusade, yung mga bulag dumarating. The lame walk, yung mga lumpo dumarating, naka-wheelchair. Mga kapatid, hindi mo sasabihin yon kung walang milagro. Kung ganun po ang mga banner namin, mga kapatid. Kaya nga,
nakakatakot na mga streamers. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo kayang ilagay yung mga yon. Kaya yun po, at isang araw makikita yung nagko-crusade ka na rin, at napakaganda po ng krusada, mga kapatid. Kaya siguro, ito lang po siguro ang sa gabing ito, no? Pwede na tayong manalangin. Huwag niyong kalilimutan po yung sinabi ng Lord, thou shall confess with your mouth the Lord Jesus. Kailangan i-confess mo siya. Una, manampalataya ka kay Jesus Christ. Maniwala ka sa Kanya na siya ang anak ng Diyos na pinadala sa lupa, na napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa Kanyang kamatayan sa krus, sa Kanyang dugo. Siyang sacrificial Lamb of God. Siyang ating Redeemer, Savior. Paniwalaan mo yan. At pagkatapos, i-confess mo sa iyong bibig. Salitain mo yan. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo at namatay dahil sa aking kasalanan. Yan po, i-confess mo yan. At sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan kitang pumasok sa puso ko na marumi sa kasalanan at hugasan mo ako sa iyong banal na dugo. Napaka tuwang-tuwa ang Lord kapag ganun ang prayer, kinikilala mo yung banal niyang dugo na naglinis sa kasalanan natin. Doon nag-glorify ang Lord. Doon nag-glorify si Jesus Christ. Kaya nga, gumagaling ang mga may sakit. Pati sakit mo gagaling. Pag kinonfess mo yan, naku, sabihin ko sa iyo mga kapatid, sabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas. Ganun lang po kasimple. Ito pag-aaralan ko, magagamit nyo po yan sa pangangaral nyo, mga kamanggagawa sa Lord, mga pastors, mga ministers, at sa mga kapatid nating yung mga viewer natin na mga bata pa. Yan ang gawin nyo po. Lagi nyong ibanggitin sa inyong bibig yung mga positibong salita. Huwag kayong babanggit ng masama. Halimbawa, yung anak mo, nakita mo umakyat sa hagdan, bata pa, siguro 1 taon pa lang, umakyat siya na delikado. Huwag mong sisigawan na malalaglag ka. Huwag kang aakyat dyan, malalaglag ka. Huwag mo sasabihin, malalaglag ngayon, pag sinalita mo yung malalaglag ka. Sabihin mo, anak, huwag kang aakyat dyan. Ganito ang positive, kailangan positive. Para hindi ka malaglag, yan po, huwag kang aakyat dyan. Tapos sabihin mo, Lord, ingatan mo po ang aking anak. Ipag-pray mo kagad. In the mighty name of Jesus Christ, hindi ka malalaglag. Sabihin mo, makita mo mga kapatid na maghihimala ang Lord. Hindi malalaglag yung anak mo. Meron nang nangyaring ganyan, Brother Val. Yung naikwento ko dati nung namumundok pa kami, nung nasa ilalim ng balon, di ba gumagawa kami ng balon nun? Merong yung kapatid na nando sa baba ng balon, mga kapatid, biglang umulan. Umuulan na, basa na yung paligid, hindi pa umaakyat, kasi hindi namin alam na malalaglag yung malaking bato. Doon sa gilid ng balon, may malaking bato, isang boulder na napakalaki. Siguro, hindi lang 200 kilos, Brad, yung bigat nun. Malaki. Tapos, yung kalahati, nakalitaw. Nakalitaw yung kalahati. Yung kalahati, nakabaon. Hindi namin alam, yung pala clay pala yon. Ang clay pala, pag nabasa ng ulan, lumalambot. Lalambot yung clay, lumabas yung bato. Maya-maya nung makita ko yung bato, ay sumigaw pala si Brad Bong, si Brother Bong, no? Bulaon, no? Sumigaw siya, Pastor, sabi niya. Yung bato malalaglag, sabi niya. Nando sa baba, yung isang kapatid. Tumakbo ako, Brad, nang makita ko, may git kalahati na, Brad, yung lumabas. Babagsak na rin sa kapatid na nasa baba. Sakto lang. Ang laki nung, Brad, halos more or less, mga 4 feet lang. Baka maliit pa sa 4 feet ang diameter. Saktong-sakto yung bato ron, wala siyang tataguan. Pag tinamaan yun, ay patay sigurado, Brad. Ay grabe, talagang babaw siya sa lupa. Sa bigat ng bato. Ang ginawa ko rin sa bato, nung alam ko malalaglag na, wala siyang tataguan, Brad. Tinuro ko yung bato, Brad. Sabi ko, in the mighty name of Jesus, bato. Sabi ko, inuutusan kita, huminto ka. Sabi ko, in Jesus' mighty name, huminto ka, bato.
Yung bato, Brad, mahigit kalahati na yung lumabas sa clay. Madulas yung clay, Huminto, sis. Huminto yung bato. Nung huminto na, nakaturo ako doon, sabi ko, Brother Ben, mabilis ka, umakyat ka na. Sabi ko, dali. Tumakyat siya ng mabilis. Nung magkapantay niya na yung bato, ito na si Brother Ben, no? Nandito yung bato. Pagpantay na sila, biglang nalaglag yung bato sa baba. Flat, sis. Bumaon ng kalahati yung bato sa bigat. Narinig, ay grabe. Patay na sana. Patay na sana, Brad, kung hindi na-review yung bato. Ni-review ko talaga sa pangalan. True story ito. Basta't nasa iyo ang Panginoon, alam mo, meron kang faith, pwede mong gawin yan. Sabi ng Lord, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat sa dagat, susunod sa iyo. Pwede mong gawin yan. Maraming milagro na gagawin ng Lord. Talagang, basta meron tayong pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Yan po. Mas mahirap doon ang Brad, mas mahirap yung lumpong lumakad. yung lumpo, medyo lumpo na paralyzed na Ngayon, pinigil lang ng Lord Pero grabe, Brad. Mahigit kalahati na yung lumabas, Nung eksaktong nandun na siya sa tapat ng bato, nakalampas lang ng konti, bumagsak na yung bato. Exact timing lang. Sabi ko, praise the Lord. Nagpasalamat kami sa Lord nun. Yung trabaho, pinahinto ko. Sabi ko, magpuri muna tayo. Magpasalamat tayo. Sa araw nito, nagligtas ang Lord ng buhay. Sabi ko. Kaya, grabe. Maraming milagro, maraming patotoo na na-experience ko sa ministry. Kaya, yun lang po, gamitin natin yung positive confession. Mga kapatid, yung mga baguhan, lagi niyong ilabas sa bibig niyo yung napakabuti ng Lord. Pinagpapala kami ng Lord. Huwag niyo sabihin, huwag kayong babanggit ng kahirapan, karamdaman. Sabihin niyo, walang kwenta ito. Pinagaling na ako ng Panginoon. 2,000 years ago, sa mga latay ni Kristo, kami pinagaling niya na. Yun ang lagi niyo sabihin. Kung ano yung sinasalita mo, yun ang gagawin ng Lord sa iyo. Yun ang gagawin ng Diyos. Kahit yung family ko, yun ang sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, ganun na i-confess nyo lagi. Huwag kayong mag-confess ng bawa, mag-exam ka. Kaya may interview ka sa trabaho. Magtatrabaho ka, may interview ka, may ina-applyan ka. Ipag-pray mo sa Lord, yung tagumpay mo at pagkatapos i-confess mo sa pangalan ni Jesus, sa makapangyariang pangalan ni Jesus, ako'y makakapasa sa interview ito. Ako'y magtatagumpay sa ina-applyan kong ito. Tatanggap ako. Ako'y makakapasa sa examination namin sa school. Lahat ng gusto nyong mangyari, i-confess nyo. Pagkatapos mong hingin sa Lord yung tulong niya, yung tagumpay, i-confess mo sa iyong bibig yung kung ano yung pinag-pray mo. Pagkatapos sasabihin mo sa Lord, Lord, salamat po, pinakahuli. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat dininig mo na ang aking panalangin, ako'y makakapasa sa examination bukas. In Jesus' name, Amen. Isang araw, Brad, meron akong experience. Nalaglag yung Bible ko sa Bulacan, sis. Bulacan, Brad. Nag-expressway kami. Nalaglag sa highway, Brad. Yung sasakyan ko, nung bago pa lang ako sa Panginoon noon, meron akong ownership na napakabilis, dinadala ko sa Manila. Alam niyo mga kapatid, yun ang mga sasakyan kong ginagamit nung araw. Alam niyo mga kapatid, nung nalaglag yung Bible ko, yun ang paborito kong Bible yun. Kumbaga sa mga ginagamit natin, Brad, may mga Bible tayo na para bang anointed na yun ang laging ginagamit mo, kahit luma na. Nalungkot ako nung nalalaman ko, nalaglag, sabi ko. Alam mo ginawa ko, nag-pray ako, Brad. Sabi ko, Lord, sa'yo, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Kaya mong ibalik yung Bible na nalaglag sa expressway. Dinadalahin ko, ibalik po sa akin yung Bible ko, sabi ko. Pagkatapos, dineclare ko, Brad, na hindi mawawala yung Bible ko, babalik sa akin yung Bible. Dineclare ko yan. Kinonfess ko yan. Sa pangalan ni Jesus, yung Bible ko, babalik sa akin, makukuha ko. Alam mo, Brad, mga ilang araw ang lumipas. Mga ilang araw, may tumigil na patrol ng PNCC. Yung NLEX nung araw ang NLEX, PNCC.
ano pa yan, yung unang NLEX. Dumating yung dalawang patrol, Brad, na security. Mabuti yung Bible ko, may ID. May ID, Brad. Isipin mo, hinatid nila, sa Pampanga, hinatid nila sa akin yung ID. Samantalang, ang layo, doon sa Bulacan na laglag, sa highway, expressway ng Bulacan, dinala pa sa akin, sa Pampanga, yung Bible ko. Talaga, nakita nila yung ID ko, may ID rin, may address. Inatid nila. Tignan mo ang Panginoon. Kinomand sila ng Lord. Inutusan sila, dalhin nyo itong, ibalik nyo itong Bible sa, ganito, sa church. Doon ko nakita talaga. I-confess mo kaagad. May nalaglag kang bagay. Yung bag mo na, isang araw yung bag ko na yung kubrad yan. Pinag-pray ko kaagad. Hindi mawawala ang aking bag. Kinonfess ko. Makikita ko ang aking bag, babalik sa akin ang walang imposible sa Panginoon. Babalik sa akin ang aking bag. Bumalik nga, Brad. Wag mo sasabihin, naku, nawala. Pag sinabing nawala, wala talaga yun. Pag sinabing walahan. Wala na. Ganito, si Daniel, nung isang araw nakarnap yung yung motorsiklo niya, yung Honda, no? Nakarnap. Sabi ko, sige, i-report mo sa pulis para sa ganun, malaman nila may carnapper o may motor na napper, no? E di, para malaman nila, mag-ano yung mga pulis, kumilos. Ay, wala na yun. Sabi ko, hindi. Sabi ko, walang imposible sa Lord. Sabi niya, wala na, hindi na babalik yun. Hindi, babalik yan. Sabi ko, kinukontra ko eh. yung sinasabi niya, walang imposible sa Panginoon. Sabi ko, pag-pray ko, iluluhod ko sa Lord yan. Babalik yung motor. Sabi ko, walang imposible sa Lord, babalik yung motor na nakarnap o na motornap. Pumunta ako sa pulpito, niluhod ko sa Lord. Tinaas yung kamay ko. Sabi ko, Lord, sa'yo walang imposible. Ibalik niyo po yung motor na kinarnap o na motornap. Walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo, Lord. Tapos dineclare ko na yung motor babalik muli. Mahuhuli ang nangarnap at ibabalik sa atin yung motor. Kung ano yung dineclare ko, Brad, na mahuli, nahuli nga. Nahuli nga, isang umaga, merong nagtitinda ng pandesal. Yung nagtitinda ng pandesal, nakita yung mga maraming motor pumapasok sa tubuhan. Yung tubo, matataas na yung tubo eh. Yung tubuhan, gumawa sila ng daan. Pinagpuputol yung mga tubo, pinatag. Doon dinadaan yung mga motor. Kasya lang yung motor. Pinapasok. Pagdating sa gitna, maluwang pala. Right? Pagdating sa gitna, yung mga tubo, sinira, pinagpuputol. Pinatag nila. Ang daming motor doon na kinakarnap nila, Brad. Eh di, ngayon may dumating, mga 2 araw pa lang 2-3 nung pinag-pray ko sa Lord. Tapos dineclare ko na, kinonfess ko na makukuha, babalik sa akin. Maya-maya, may nagtinda ng madaling araw, isang nagtitinda ng pandesan. Nagbibisikleta. Nung makita niya, nagtaka siya bakit ang daming motor na pumapasok sa tubuhan. Pumapasok sila. Kinutuban siya. Sabi niya, may ginagawang milagro to, sabi niya. Matalino yung nagtitinda ng pandesal. Pumunta sa barangay. Ni-report niya. May nakita akong mga tubuhan, pumapasok yung mga motor. Madaling araw. Mas 4, Brad. Ang ginawa ng barangay, dumating lahat ng barangay, Brad, dumusob. Tapos, nagdala sila ng, parang tumawag pa ng pulis yata. Alam mo nangyari nung makita yun, nagtakbuhan yung mga nasa loob ng motor, naglabasan. Totoo nga. Doon nilalagay yung mga kinakarnap nilang motor na motor nap. Ngayon, yung motor na yon nasa kote ng mga pulis, nakuha yung mga motor sa loob. Nagtakbuhan yung mga tao eh. Ngayon, pero yung motor nakuha, lang in-strip na nila, wala nang tinanggal yung mga flaring. Pero bumalik, binalik ng mga pulis. Yung, tingnan mo, yung sinabi ko sa inyo, yung dineclare ko, pinag-pray ko sa Lord, bumalik yung nakarnap ng motor. Ganon ka imposible pero naging posible sa Panginoon. Ay, ngayon nagagamit. Naginawang kolong-kolong na pagtapon ng basura. Kay Daniel, yung kay Daniel. Ngayon, gamit na sa church, pag nagtatapon ng basura, yun na lang ang ginagamit na panghakot-hakot. Nilagyan ng parang sidecar. Panghakot. Ganun ang Lord. Walang imposible sa Panginoon. Kaya, ang dami ko ng experience sa ganyan.
Kaya yung positive confession, mga kapatid, gamitin nyo yan. Huwag kayong gagamit ng negatibong salita. Amen. Laging positive. Sapagat ang Diyos natin, buhay. Totoo siya. Diyos siya ng himala. Sa salita lang niya, nangyayari. Ganon din tayo dahil nasa bibig natin ang Panginoon. Bago tayo manalangin, last verse na ito, babasahin ko lang itong Isaiah na hindi ko nabasa kanina. Ang mga salita ko, sabi ng Lord, nilagay ko na sa iyong bibig. Nasa bibig na po natin ang salita ng Lord. Last na po ito, bago tayo manalangin. Isaiah 59, nabasa ko na ito minsan, pero uulitin ko. Kasi alam niyo na ang salita ng Lord. Minsan, kung minsan mo lang marinig, parang hindi pa perfect eh. Minsan nakakalimutan pa natin. Pero pag pabalik-balik nating naririnig, sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Comes by hearing. And hearing by the word of God. Paulit-ulit. Parang pison, no? Kapag ang pison, nilagay na yung asfalto, dadaanan ng pison yan para maging mapino. Pero hindi pwede sa isang daan lang. Kailangan babalik yan. Babalik-balikan yan. Amen. Babalik-balikan yan para pumino talaga, ma-perfect. Ganon din ang faith. Kaya sabi ng Biblia, ang pananampalataya magmumula sa pakikinig at kakapakinig ng salita ng Diyos. Paulit-ulit na pakikinig, doon natin lubos na mauunawaan at magagawa. Sabi ng Panginoon, Isaiah 59 po ito, as for me, verse 21, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon you, and my words which I have put in your mouth. Ang salita pala ng Diyos, nilagay niya na sa ating bibig. Amen. Sabi niya, and my words which I have put in your mouth shall not depart out of your mouth. Hindi na ito mawawala sa iyong bibig. Praise the Lord. Nor out of the mouth of your seed. Kahit sa yung mga anak o sa mga bunga mo, hindi na mawawala ang word of God. Nor out of the mouth of your seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Forever pala, hindi mo na malilimutan. Ang word of God, nilagay na pala niya sa ating bibig. Kung ang salita ng Diyos, nilagay niya sa bibig natin, ano ang salita natin? Hindi ba power? Amen. Hindi ba powerful? Kasi ang salita ng Lord, nilikha niya lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nangyari, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng mga bituin. Nagsulputan yung mga bituin. Salita lang ng Lord, nagkakatotoo. Let there be light, and there was light. Magkaroon ng dagat, lumitaw ang dagat. Magkaroon ng maraming isda, lumitaw ang maraming isda. Kaya salita lang ng Lord nangyayari. At ang sabi ng Lord, ang salita ko ay nilagay ko na sa inyong bibig. Kanino in-address ng Lord to? Sa Israel ba? Hindi po, sa atin ito. Sa church ito. Dahil ang Israel, hindi sila baptized ng Holy Spirit. Mga carnal sila. Naka-address ito sa atin, na church. Gayon lang po, binuhos ng Lord ang Holy Spirit sa mga believers. Old Testament, hindi niya binuhos ang baptism ng Holy Spirit. Sa panahon lang po natin. Kaya tandaan nyo, nasa bibig nyo ang salita ng Lord. At ang salita ng Diyos ay Espiritu. Holy Spirit yan, may power yan. Kaya mag-ingat kayo sa salita. Lagi nyo sabihin, positive confession. Amen. God God bless you, sister. God bless you, anak. God bless you, brother. Maraming mga sanlibutan, sasabihin nila, itong anak kong ito, napaka-stupido mo, napaka-tamad mo, napaka-tigas ng ulo mo. Kaya yung anak niya, lalong tumitigas yung ulo. Lalong nagkakaloko-loko yung bata. Bakit? Sinusumpa niya yung anak niya. Kino-confess niya ng anak niya matigas ang ulo. Kaya yun ang nangyayari sa anak niya. Yung katigasan ng ulo, lumalapit. Yung mga espiritu ng demonyo na katigasan ng ulo, lalong pumupunta sa bata. Huwag niyo sasabihin sa anak niyo yon. Amen. Yun po, kailangan positive lagi.
Very good ang anak. Napakabait ng anak ko. Yan po. I-bless niyo yung mga anak niyo. Si David, King David, binibless niya ang pamilya niya. Hindi niya sinusumpa. Huwag niyo pong mumurahin yung inyong pamilya o mga anak o sino mang tao. Kasi ang pagmumura, sumpa yan. Nangyayari yan. Kapag may Holy Spirit ka, may faith ka, pwedeng magkatotoo yun. Kaya, yun lang po. Mag-pray po tayo. No? Maraming salamat sa inyong lahat. Lord Jesus, salamat po muli sa mga salita mo na pinagsaluhan po namin sa gabing ito. Nawadalain ko na nakapulot po ng kahit kaunting aral ang aking mga kapatid. Nakita nilang mga mystery, ang kapangyarihan ng salita mo, ang kapangyarihan ng mouth confession, ang kapangyarihan ng pananampalataya. Upang lalo silang maging mga higit pang mananakop, Lord, higit pang mananagumpay sa anumang pagsubok, sa anumang problema, sa anumang pangangailangan. Malampasan nilang lahat at mapagtagumpayan nila. At ang biyaya at pagpapala mo ay laging sumakan nila sapagkat iko-confess na nila ang pagpapala mo, ang kabutihan mo. Kaya Lord, salamat po Lord. Napakabuti mong Diyos sa amin. Napakabuti mo sa aming lahat. Karapat dapat kang maitaas sa mundong ito. Ikaw lamang ang dapat maitaas. Wala nang iba, Panginoon. Lahat kami hindi karapat dapat. Lahat kami na tinubos mo, Lord, walang karapat dapat isa man sa amin. Ang lahat ng glory, lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri sa iyo lang, Panginoon. At pagsamba ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, lahat ng viewers at mga listeners. Pagpalain mo pong lahat. At dalayan ko, Lord, na patuloy nilang subaybayan ang mga salita mo tuwing linggo. Lord, dalayan ko po na, Lord, ikaw po ang patuloy magpala sa ministering ito upang maraming tao ang maligtas at makatanggap ng blessings mula sa iyo. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo ang pamilya ni Sister Feli, pamilya ni Brother Val, at ang lahat ng pamilyang Kristiyano sa inyong iglesia. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong blessing at pag-iingat at pagpapala mo at kagalakan at kapayapaan sa bawat pamilya nila at sa aming lahat, Panginoon. Patuloy mo po kaming kahabagan, Panginoon. At laging pagpalain, Lord God, sa material at financial, sa physical, spiritual, at pananampalataya sa iyong mga salita at kapangyarihan. Maraming salamat. In Jesus' name, lahat ay magsabing Amen. Amen. God bless you all. Magandang gabi po, mga kapatid. Kaya na po. Praise God.